Isa na naman pong mapagpalang araw sa ating lahat. At ako po ulit si Gabriel Santiago from Batch 3. At nais ko pong ulit ibahagi sa inyo ang aking daily devotion for today. Na ang ating topic po ngayon for November 1, nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Ang ating main concept po na pag-uusapan ngayon is about victory over death. At ang ating Bible verse is mula sa unang Corinthians chapter 15 verse 55 na sinasabi po dito, "Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting?" So, kapag po naririnig natin ang salitang kamatayan, kadalasan ang unang pumapasok sa isip natin ay takot, lungkot at kawalan ng pag-asa. Pero ngayong araw, paalalahanan tayo ng salita ng Diyos na ang kamatayan ay hindi na dapat katakutan dahil ito ay natalo na ni Kristo sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. So, ipinahayag po ni Apostle Paul na death has been swallowed up in victory. Ibig sabihin, ang dati nating pinakamalaking kaaway, ang kamatayan mismo, ay tinabunan na ng tagumpay ni Kristo. Dati ang kamatayan ay parang may kapangyarihan sa atin dahil sa kasalanan. Pero nung si Jesus ay nabuhay mula sa libingan, tinapos niya ang bisa nito. Siya ang naging patunay na may buhay pagkatapos ng kamatayan. At iyon ay buhay na walang hanggan kasama siya. So, death has been swallowed up in victory. Dahil sa ginawa ni Jesus, ang kamatayan ay parang nalunod sa kanyang tagumpay. Hindi na ito ang katapusan ng kwento natin, bagkus ito ang simula ng walang hanggang buhay. Kapag tayo ay nakay Kristo, may katiyakan tayo na kahit matapos ang buhay na ito, may naghihintay na mas dakilang buhay sa piling niya. And that no longer holds any fear or sting. So, minsan po natatakot tayo na mamatay hindi dahil sa mismong kamatayan, kundi dahil hindi natin alam kung ano ang mangyayari pagkatapos. Pero dahil kay Jesus, wala na tayong dapat ikatakot. Yung tinatawag na sting of death, yung sakit at takot na dala nito ay inalis na niya. And death marks the beginning of a new life. Para sa mga nananalig kay Kristo, ang kamatayan ay hindi goodbye, kundi ito ay isang pagsisimula ng buhay na mas maganda, mas payapa at mas walang hanggan. Yung katawan natin pwedeng mamatay, pero ang ating espiritu ay mabubuhay kasama niya magpakailanman. At hanggang dito lamang po ang aking daily devotion for today at salamat po sa inyong pakikinig.